Ito ang latest trendy. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ang dahilan kung bakit naging viral ang paghingi ng tawad ni Vice Ganda kay Ayon Perez ay talagang nakakagulat. Maraming tao ang nagulat nang makita ang public apology ni Vice Ganda para kay Ayon Perez. Sa loob ng 7 taon, magkasama na ang dalawa at ngayon ay mas bukas na sila tungkol sa kanilang relasyon. Kahit na may mga kritiko, mukhang mas matatag pa ang kanilang naging samahan. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga katrendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Kung matatandaan kamakailan lamang, ibinabahagi ni Vice Ganda ang naganap na kasal nila sa Las Vegas base sa vlog ni Vice noong October 19, 2020. Una pa sila ikinasal ni Ayon sa The Little Vegas kung saan nagpalitan sila ng wedding vows sa wikang Pilipino. Sa wedding vows ay itinawag din nila ang isa't isa sa kanilang mga palayaw na Toy para kay Vice at Noy para kay Ayon. Bahagi ng wedding vow ni Ayon kay Vice, buong buo ang loob ko na makasama ka. Mahal na mahal kita, Toy. Sagot naman ni Vice dito, Noy, mahal na mahal din kita. Ang saya-saya ko na ikaw ang kasama ko ngayon at kahapon at magkakasama ko pa rin bukas. At sa susunod pang araw ay promise na mag-iipon pa ako ng maraming pagmamahal sa puso ko. Sinuotan din nila ng singsing ang isa't isa at nagpirmahan ng kanilang certificate of commitment nang sabihin ng presider na pwede na silang mag-kiss. Naghawak kamay at saka nagyakapan sina Vice at Ayon. Pagkatapos nito ay nalikan ni Ayon si Vice noon ng 3 beses. Pagkatapos nga ng kanilang kasal ay hanggang ngayon mapapanood pa rin sa telebisyon na nagsasama pa din sila sa programang It's Showtime. Makikita naman na masaya silang nagsasama roon, ngunit ano nga ba ang rason bakit humingi ng tawad si Vice kay Ayon? Isa sa pinakamatinding emosyon sa gabi ng 2025 Metro Manila Film Festival Awards Nights at nagmula kay Vice Ganda matapos nitong maiuwi ang Best Actor para sa pelikulang Call Me Mother, ngunit higit pa sa tropeyo ang taos-pusong mensahe ng unkabogable star ang pumatak sa publiko habang tinatanggap ang parangal. Hindi mapigilan ni Vice ang maging emotional lalo na nang baggitin ang partner niyang si Ayon Perez. Diretsahan itong humingi ng tawad dahil sa paulit-ulit na hindi natutuloy sa plano nilang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng surrogacy. Gusto kong mag-sorry kay Ayon kasi taon-taon hindi natutuloy ang plano namin. Kaya parang taon-taon na mamatayan kami ng anak. Pahayag ni Vice na agad ikinaantig ng mga manonood at netizen, ibinahagi rin ng komedyante na magbigat para sa kanila ang bawat pagkakaantala lalo na't pareho na silang handang pumasok sa bagong taong buhay bilang magulang. Aminado si Vice Ganda na mas tumindi ang pagnanais niyang magmahal at magpalaki ng sariling anak. Gusto ko na talagang maging nanay kasi gusto ko nang magmahal ng bata sa sarili ko na akin na pwedeng-pwede dahil nanay na ako. Dagdag pa niya sa pelikula, kinampanan ni Vice ang isang LGBTQIA+ individual na may ikakayahang magmahal at magpalaki ng bata. Ngunit pinipigilan ng takot na baka hindi payagan ng lipunan. Sa totoong buhay, inamin niyang ang takot ay hindi kakulangan ng pagmamahal kundi ang kakulangan ng oras at desisyon. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino at marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media na di-posted, quoted. Napakaswerte ng magiging anak ni Vice Ganda, hindi sa gender na susukat ang pagiging nanay. Ngayon pa lang, madami na siyang natutulungan at pinag-aaral ng mga kabataan. What more pa kaya ang pagkakaroon ng sarili niya talagang anak? Go Vice Ganda sa ikinaliligaya mo. In fairness, mabait naman si Vice. Anyways, buhay nila yan. Kanya-kanyang buhay tayo na ipinagkakaloob ni God. End quote. At yun na nga mga katrendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaction mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.